Network Entertainment. One, two, three. Kaya welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, or Tege Tito. At syempre may nagbabalik po na kasama natin na isa sa mga regular guest co-host natin dito sa Machong Chismisan mula sa Comedy Manila. At pare, Tito P, kung kailangan natin congratulate to, mainit-init yung pagkaka-graduate nito. Kasi yung mga kaibigan ko gumagraduate lang sa basketball, ito pare, graduate sa abogasya. Yes. Pwede naman tawaging attorney. Di pa. Di pa. Wag mo muna batiin. Ayun, saka i-reserve na natin yung pagbati ng attorney, pero batiin mo na pero natin the road to pag-graduate. Nasa road to being an the road attorney. to big times. From Comedy Manila ulit, walang iba kundi si Vin Buenago. Congratulations, Vin, and welcome back sa Machong Chismisan. Maraming salamat. Huwag na kayong tumayo. Huwag nyo na akong palakpakan. Nakinig na lang. Vin, sorry ilang taon ng ang abogasya? Kapag nag-aaral ka tsaka matalino ka, 4 lang. 4 lang ba? Parang engineering rin yan eh. Okay. Pero pag sa tulad mo na tamad saka hindi matalino. Kapag katulad coming from you kaya ako di nag-abogado eh. Pero siya pare, not magtapos niya. Pero ikaw Vin, gaano katagal mo kinuha abogasya pre? 8 years kasi palipat-lipat ako ng school. Marami akong the dream. Anong pangarap mo ba yun magmula nung bata ka? Di, ang pangarap ko yung pag nag-zoom ako, ang kita sa background ko yung TV ko tsaka yung maganda kong cabinet. Hindi cortina tsaka padel. Bintana. Uy, pare, alam mo ba yung kwento ng bahay ko na to? Maiyahan, Tito P, ikaw ay isang buhay na patunay dyan. Parang istorya ng mga TikTokerist yan. Natatandaan ng mga ibang nanonood dati. Yung pinto dito, kulay green yan na kupas. Tapos walang palitada yung pader. Unting-unting nabuo yan na nakikita ng Machong Chismisan. Dadagdag ko lang. Pinakamalupit dun sa backdrop ni Makoy. Naka-linoleum yung flooring niyan dati. Naka-linoleum yung flooring mo tapos may orange ka sa likod, ganyan. Pare, ganyan. Pero again, congratulations, Bin. Ang Machong Chismisan family mo ay so proud of you. Pare, alam mo yun yung parang hindi pa naman tayo sobrang tagal na magkakilala, pero parang may sense of pride and may sense, yung alam mo yung Pinoy pride na, uy, Philippines. Nung nakikita ko yung mga post mo, Bin, na graduate, uy, Bin Agua, kilala ko yan, nakaka-host ko yan, magiging attorney na yan. Alam mo, men, hindi ko Hindi, ikaw muna nung... Hindi, sir. Sabihin mo na. Ano sabihin mo, Bin? Hindi, yung sa... Nagkakait yun. Kung gusto niyo maging masaya para sa akin, salamat kasi kailangan ko din yan. Ang hirap kaya kapag graduate ka o kaya may kang milestone tapos ikaw lang masaya kasi alam mo wala may problema kaya bilang tao. Masama ugali mo pag hindi masaya yung ibang tao para sa'yo. Yung parang pag sinabi nila, graduate ka na, tapos magkakamot ng ulo. Patay tayo. Pero Tito P, Vin, ito pa isa. Meron pang isang graduate na natuwa ako nung nakita. Actually, mixed emotion ako nung nakita kong graduate siya eh. Graduate na pare. Si Raisa May Dizon. Graduate na siya. Raisa May pare. Yung aling maliit graduate. Well, technically, ang graduate niya is high school. So, senior o middle? Sorry. Senior na. So, magka-college na siya. Pero si Raisa May, siguro delay din siya sa pag-aaral. Nag-stop din siguro siya. Kasi 20 years old na siya eh. Di ba pag 20 years old, dapat medyo mga third year ka na ba niyan? Tama ba? Kasi tatanda ko dati parang 18. Hindi, sa second K-12. year na yata. The first year ang 18. Sakto. Lang. Hindi naman siya ganun ka-delayed eh. Pero ibig sabihin ko kapag delayed na si Raisa kasi sinong patay tayo dyan. Kaka-graduate mo pa lang, delayed ka na.
Huwag ganun. Delikado. Medyo mas malungkot siguro ako pag nalaman kong buntis na si Raisa. Kasi ang gusto ko puntahan, parang naramdaman ko yung edad ko kasi nakita natin lahat na yung nandun sa Itbulaga segment dati si Raisa, yung pagaspas pa siya, nakikipag-banter siya kay Bossing, meron siyang TV show na Aling Maliit. Tapos ngayon simula pa siya sa Little Miss Philippines. Oh, Little Miss Philippines. Pero bago siya nag-Little Miss Philippines, sumali pa siya kay Willie Revillame. Nagsali rin siya kay Willie. Nakapag-Willie Revillame rin siya before Itbulaga. Munting Miss You. Munting Miss You ba yun? Basta hindi ko matandaan. Mini Miss You yung sinasabi mo sa Showtime yun eh. Hindi, pero yung kayo sa pera o ba siya yung pagbunot ni Willie nung nandun siya sa loob. Kasya siya doon eh. Siya yung premyo. Gago. Hindi pero Sisiu. Hindi pero hindi pero yung yung kay Willie naman dati kasi 'di ba parang random people lang naman yung nagge-guess sa kanya tapos yung kamay sa baba doon ayun nga. Doon si Raisa. May baba ba siya doon? Wala rin masyadong baba si Raisa May. Pwede nang apihin si Raisa May kasi hindi na siya minor de edad no. Kasi dati parang medyo bad tayo pa. Pag minor de edad ka pala, bawal ka apihin. Sabihan ko kay tatay ko. Lugi ako nun. Di pero di ba parang pasok pa sa child abuse. Pero 'yun. Nalungkot ako. Hindi ko alam kung malulungkot ako. Actually, may tuwa ako kasi yun nga parang yung kay Vin din, nag-graduate si Vin. Tapos graduate si Raisa. Pero nalungkot ako kasi parang nararamdaman ko na yung edad ko. Same thing pare nung nabalitaan nyo na yung isang batikang icons ng Philippine show business. Kolumnista. Kolumnista and TV personality. Talk show host. Namatay na rin na si Manay Lolit na pare kung kaidaran tayo, alam nyo naman na isa sa pinakamalaki, yung last na napag-usapan natin, Tito P, ano nga yung topic natin, yung mga PGIS? Hindi, yung mga lumang balita na tumatak sa isip natin. Yung mga pinag-usapan namin nun, Vin, yung mga pagsabog ng pinatubo, 90s earthquake dati. Kasabayan nun yung ginawang balita ni Lolit Solis. Take it, yung kinuha, yung parang kinontol nyo sino yung mananalo dun sa award show. Sa Metro Manila Film Festival. Alam mo niyo ba na yung kasabwat niya, si Viveka Babaji, deads na rin? Nag-suicide noong 2010. Dahil sa depression. Dahil iniwan ng boyfriend. So pareho pala si Lolit tsaka si Raisa May na graduate sa pagiging senior. Actually, ang ganda nun. Norvin! Ganda. Alam mo yung ang gago pero ang ganda. Hindi, ang pagkaka... Diyan po nagtatapos ang message season. Gusto lang namin pati yung mga kaibigan namin podcast, mga kaibigan. Hindi, ang sakto nun man, kapag hindi, kasi nung bata ako, pagkakalala ko kay Lolit Solis, yun yung 1 minute, merong timer, tapos babatiin niya lang dapat lahat ng gusto niyang batiin. Dun sa Star Talk, no? Tama. May no? May timer pa yun, di ba? Lumalabas na tik, tapos kanya babatiin. Tapos siya o hindi bumati, ikakat na to commercial kaagad yun. Ganun kagago yung segment yun. Siya ang unang shoutout, diba? Nag-post ng shoutout. Shoutout na may timer. Sabi mo sa ibang bansa sa mga show nila, hindi mangyayari yan. Hindi shoutout, sa kanya yung shoutout, pero kasi yung mga pabate, kay kay yun sa Eye to Eye. Kay Inday Baliday. Iba lang talaga yung terminology. Parang nagsimula kasi yung shoutout sa panahon na ng mga vlog no. Pero dati
pabati talaga. Yun nga si Enday Valida, yung trademark nun. Dati kasi ang pabate formal eh. Nung Happy viewing! Yun. Alam mo ba ako? Binabati ko nga pala. Pero yung kay Lolit kasi yung informal eh. Na parang nag-ano na lang mag-ano lang ng mga pangalan eh. Pero yun nga, yun yung gusto kong balikan na naghalo yung ligaya na yun nga, we're happy for Raisa Madison. Graduate siya. Tulad ni Vin, graduate din siya. And nalungkot tayo na yung mga parang icons nung panahon natin, katulad nga nitong huli, ang daming artistang namatay. Nung panahon natin, sila yung mga regular na artista na mapapanood mo sa TV. Pero ngayon, unti-unti na rin silang nauubos. Dati, staple ng mga TV show. Gloria Romero, staple ng radyo, Haji Alejandro. Diba? Sino pa yung namatay na iba? Sinor Honor. Ricky Davao. Ricky Davao, isipin mo parang manunod ka ng TV, pag may tatay na either masama or mabait, Ricky Davao yan. Ricky Davao yung default na tatay. Bago ay, tang-ino nga, nag-bold nga pala si Ricky Davao, no? Ganun. Nalungkot nga ako kasi hindi niya naabutan yung script na ginagawa ko na tungkol sa kanya na gawin mo yan kay Davao. Yung title. Ano yung konsepto ng gawin mo yan kay Davao, Bin? Yung parang may mapapanood siya sa Bold tapos i-comment niya sa porn. Gawin mo yan kay Davao. Tapos rest in peace, sir. Rest in peace. Hindi, pero kung meron akong i-comment kay sa Ricky Davao, gusto ko yung fact na nung burol niya, yung eulogy ni 'di ba? Ni Jackie Lu Blanco at saka nung bago niyang kinakasama. Tapos nag-hug pa sila. Yun ang legit na ang pogi mo, Brad. Saka ang bait mong tao na pagbati mo yung ex mo saka yung current mo. Yun yung yun yung mga imposibleng hindi nagsabay. Ganyan. Actually. Hindi pero considering na chismis pa na bading si Ricky Davao dahil yung mga gay roles na ginagawa niya. Tapos malaman mo yung ex-wife niya at saka yung current niya, naghahag pa nung burol niya, no? Oo. Yung power. Ganon kagaling na aktor si Ricky Davao. Ganon kagaling na babaero si Ricky Davao, pre. Oy, wala tayong katunayan na nagsabay. Ikaw naman. Malay mo naman hindi lang babae. Oo, pero pero yun. Pero kayo, Tol, ano yung mga nababalitaan nyo na parang nagpaparamdam sa inyo na medyo umiidad na kayo? Kasi ako, yun nga, nung naramdaman ko, Raisa Madison from bata, nabalitaan ko, graduate, sabi ko, tanda ako na kasi isipin mo, late ni Raisa dati. Kasi ngayon, yun nga, she's already a lady, she's already a woman, 20 years old na siya. Ibig sabihin, nag-debut na siya. Oo, diba? Actually nasad ako para kay Raisa Madison. Kasi nung dapat mag-debut siya, yun yung time na nagka-problema yung Itbulaga. Parang a week bago yung birthday niya, yun yung time na nag-stop yung Itbulaga. So hindi nila na-celebrate. Just imagine, kung active yung Itbulaga, that would have been a big presentation na para sa show. Kasi syempre baby nila yun eh. So doon ako nangihinayang para kay Kaya binawian siya doon sa mga succeeding na birthday niya. Okay lang yun kasi yung kay Aisa rin naman nasayang eh. Bakit naman sayang yung kay Aisa? Uy, condolences pala kay Aisa. Bakit? Kay Ice. Wala na si Aisa. Wala na si Aisa. Yun nga eh. Kaya nga nasayang nasayang yung celebration nila kay Aisa. Pero, balik pa tayo. Isa pang icon. Kahit papaano, pre, icon din yung nanay ni Ice. Aling Sigera. Aling Sigera. Tol, isipin mo, kung wala yung nanay ni Aisa, walang ganon. Kasi siya yung wala yung
signature dance move ni Ice nung ano. Oo. Si Mami Caridad. Hindi, Mami Karing. Laging binabati nila Joey De Leon yan dati. Saka, yun nga, Nito lang. Nito lang. Man. Actually, natsambahan ko, na-meet ko si Ice nitong nakaraan, mga a few weeks ago. Hindi ko nga alam kung ako yung malas sa kanya eh. Parang 3 days after ko siyang na-meet, na-deads yung mother niya. Kaya sobrang sad ako. Talagang in-own mo. Ikaw, napaka-special naman ni Makoy. Ayoko namang i-own yun, gago. Hindi, pero yun nga, nakakasad din na namatayan ng isa pang icon, which is yung, parang siya yung equivalent ng nanay ni Sarah G. Na kung si Sarah G, sikat yung nanay niya, sikat din yung nanay ni Ice Higuera. Parang di ko naman nabalita ang pinirahan nung nanay ni Ice. Yun yan sasabihin ko, di naman pinirahan ni nanay. Hindi, siya yung kabaliktaran ng nanay ni although siya yung iconic. Uy, puta nabalitaan niyo yung pinagagagawa ng nanay ni Jake Cyrus? Hindi, Parin, kumakalat yung mga thirst trap pictures sa Facebook niya. Nagpo-post ng thirst trap pictures yung nanay ni Jake Cyrus. Bakit? Bakit na? Tanong ko. Yung parang Madam Auring ba to na At nagta-transition din siya. Guys, hindi ko kayo binibigyan ng permiso ngayon na i-post tong episode na to at pumunta sa Facebook at i-search yung Facebook ng nanay ni Jake Cyrus. Hindi ko sa-search kung kahit ano mangyari. Hindi ko sa-search. ako. Hihila ako sandali. Kayo muna mag-usap. Hindi man, natanong mo man. Sige. Yung para masagot yung tanong mo kasi puro kayo thirsty. Yung nabanggit mo Itbulaga, na-realize ko na matanda na ako nung hindi ko na alam kung anong channel sa TV ko ilalagay para lumabas Itbulaga. Kasi dati para sila nag-world tour ng ng mga channel. Galing sila ng Channel 9. Naging Channel 2. Channel 2. Channel 7. Channel 5. Channel. Buti sana nga kung ganun pa yung mga number eh. Ngayon kami yung GMA box. Digibox. So parang hindi ko alam kung saan ko parang hanapin ba. Parang dati kasi normal lang alam mo 3 channel. Kung di mo gusto yung 2, lilipat mo sa 7. Hindi mo gusto yung 7, titignan mo yung oras sa Channel 9. Channel 9. Hindi, may cartoon sa Channel 9. Channel 9 dati, no? Ay, di, pero in fairness, inabutan ko yung panahon na... hindi, bago pa yung cartoons, pre. Para wala pang Netflix, pag gusto mong manood ng quality na sitcom na galing sa ibang bansa, Channel 9. Channel 9. Channel 9, oo. Perfect Strangers. Ay, hindi lang sitcom, pati yung mga TV show na magaganda. MacGyver, Channel 9. Channel 9, MacGyver. Perfect Strangers, Channel 9. Alf. At atanda ko dati, Alf, Channel 9. The Simpsons sa Channel 9. Oo, eksakto. Channel 9 yun. Channel 9 nga. Nandun yan. Talagang dati, yung prime time nila dati, mabibigat yung palabas nila dati na, yung mga I don't wanna wait till our lives. Hindi, 23 yun eh. Dawson's Creek. Dawson's Creek. Yan yung ilog, tabing ilog, pero mga... Tabing ilog na OG eh. Pero sa US. Pero puta, isipin mo dati walang Netflix, kailangan mo manood sa Channel 23 o kaya Channel 9. Mas matanda ka pag Channel 9 ka nanonood ng mga ganung palabas. Tsaka kailangan mo umuwi on time. Kasi hindi siya on demand eh. Pag na-late ka ng dating sa bahay, di mo aabutan. Actually, yun yung mas nagpapalakas ng event dati ng isang TV show na kailangan mong umuwi talaga sakto sa oras para mapanood yung isang palabas. Tapos pag hindi mo napanood, it's gone forever. Pwera na lang kung makachamba ka na i-replay siya ng mahal na araw or ng ibang araw. Pero pag pinalabas na talaga dati, hindi mo inabutan, sa kwento ka na lang talaga makikinig nung ano nangyari doon sa episode na yun. Unless meron kang mayamang kapitbahay na nagre-record sa VCR. Wow! Which bihira din naman yun, pre. Pero yun tapos, ako may ganun ako eh. Speaking of Itbulaga,
Yung 25th anniversary ng Itbulaga, tandang-tanda ko yun. Lumabas ako ng call center nun. Kasi nga, ang uwian ko nun parang 11 a.m. Galing ako call center. Ang sama-sama ng loob ko, hindi ko napanood dahil nasa biyahe pa ako nun. Nakapanood lang ako ng snippet nung opening dahil sa nasa bus ako. Yun yung isang klaseng sample na hindi ko napanood, yung isang bagay na hindi ko na napanood forever. Saka wala kang choice kundi panoorin yung mga commercial. Ayun. Oo, no. Naglalaro din kayo nun sa bahay nyo? Yung unahan ng, kayong magkakapatid habang nanonood kayo, uunahan kayo kung sino makakahula kung ano yung commercial? Naglalaro kayo? Ginagawa namin yan, man. Alam mo yung mga commercial ng Safeguard na may konsensya yung mga nanay. Oo, yan. Oo, yun yung wala na nun kasi wala na mga konsensya mga nanay. Pero dati, di ba laging may konsensya? Anong variant ng Safeguard ang paborito nyo, pre? Ako, paborito ko ngayon gold eh. Gold. Yung dilaw. Yung lemon ba yun? Oh. Rare na yung gold ngayon, pre. Nakakabili na lang ako ng gold. Yung mga imported na lang yung nabibili kong gold ngayon. Eh. Hindi ko na nakikita yung si gold eh. Yan, sige. Too soon. Too soon ba? Hindi man, ang safeguard ko, yung liquid. Ganun na ako, Ay, meron din ako doon, pre. So, lakas makasosyal. Hindi siya nagagapangan ng ipis. Saka alam mo, pag ginamit mo yung safeguard na yung safeguard na liquid, alam mo, hindi siya pinahid sa puwet. Hindi, ako pagpahid ko sa puwet, nilalagay ko ulit sa bote. Saka sigurado kang walang bulbol pag yung safeguard na liquid. Sigurado kang walang. Sinabi ko talaga yun. Yung bote lang yung meron eh. Pero yung safeguard mismo hindi eh. Hindi, pero sulit nga yun. Sulit yung safeguard na liquid na yan. Ginagamit ko rin yan. Okay yan. Ayun. Ilang pumps ka, Bin? Ilang pumps pag gumagamit ka? Ano ba? Safeguard pa ba pinag-usapan natin dito? Marami akong pumps eh. Pero hindi sa banyo. Anyway. Ako, hindi, marami akong pumps sa banyo saka sa labas ng banyo. Marami akong pumps. Hindi. Speaking of, dati, laging paano ba? Yung, alam niyo yung albatros, di ba? Yung bilog? Yung bilog. Yung bilog. Ngayon, tumatanda na ako, namimiss ko na yung amoy ng albatros na pula. Kasi ngayon yung parang yung air freshener yung ginaganan na. Yung inaangat na. Yung gel na siya. Yung gel. Kasi dati siya yung... Punta ka dito sa bahay namin, albatros pa rin kami, Sampaguita. Hindi. Bakit? Yung puti. Saka nakatira sa FX? Hindi, taga Bulacan yan eh. Medyo, sila eh, medyo delayed sila sa eh. Ay, 80s pa rin sa Bulacan, 80s pa rin sa Bulacan. Gago, hindi. Bumibili rin naman ako nung alam mo yung may baterya, yung akala mo may multo kasi every 15 minutes, sit-set. Meron din naman kami nun. Pero may instance kasi na parang, uy, masarap mag-retro ito yung Albatros. Tatandaan nyo ba yung commercial ng Albatros? Yung lumilipad yung keyboard tapos magiging nakabalot sa cellophane. Yun. Old school din yun. Dapat Singit ko lang, 'di ba? Alam niyo ba yung uso ngayon na yung nilalagyan ng yelo yung urinal. Pag sa bar, sa bar nilalagyan nila. Pang daw yun eh. Kailangan malamig yung ihi mo. Pag malamig daw kasi ihi mo, di mabaho. Sa bagay. May theory ako dun eh. Alam mo yung, yung joke na pag namatay ka, yung may mga choices ka. Ano yung diba yung tatanungin ka ni Satanas, yung unang pintuan, yung may kita mo yung mga tao, hinahabol ng demonyo na may hawak na trident. Tapos yung susunod na pinto, yun nga yung nakita niya, umiinom ng iced tea yung mga tao. So, okay na ako dun sa iced tea. Tapos pagpasok mo, yung pala yung iced tea pala nila yung galing na sa urinal na na may yelo.
Alam mo nung matanda ka pag ganyang level yung joke mo yun. No? Tagal ko nang, wala na yata comedian na gumagamit ng ganyan joke. Hindi, pero masaya man, dito, gawin mo lang yan. Gawin mo lang yan, man. Talaga sa'yo galing, no, Makoy, na mahilig mag-tito joke. Yun nga, hindi, namimiss ko nga kasi bihira na yung mga ganyang klaseng joke. Yung setup pa nga niyan dati, di ba, yung, alam mo yung mga classic na, alam mo nung matanda ka na, ayan, pasok pa rin sa topic natin, pag yung, alam, kabisado mo pa rin yung mga joke na iba-ibang nasyon. Ay, oo. Yung laging yung Pilipino sa... Meron kayong mga, dahil Pilipino tayo. magbigay tayo ng kanya-kanyang entry ng iba't ibang nasyon na joke. Meron ka bang baon dyan, Bin? Meron. Nasa ko yung puso ko yun eh. Sige. Ikaw, Tito P, meron ka rin iba-ibang nasyon na joke, Tito P. Sige, bauna na ako. Ihuli na natin si Bin kasi siya yung comedian na professional na comedian dito para siya yung pinakamagaling dito. Ako, wow. Alam niyo na yung paramihan ng anak? Hindi pa. Classic. Ayan, alam niyo. Ako yung audience mo. Tito P. Paramihan anak, syempre una Hapon. Yung venue pre sa Philippine Arena. Kasi nga Grand Championship na to ng paramihan ng anak eh. Pumasok yung Hapon. Tapos tinawag niya, I have 35 children. Makit na gano'n. Di palakpakan yung mga tao. 35, ang dami. Dumating yung kano. May kasama, 50. I have 50 children. Palakpakan na ganun yung mga tao. Makit yung Pinoy, walang kasamang tao. Biglang nagbilang lang siya. 1, 2, 3. Yung buong Philippine Arena sumigaw. Daddy. Daddy. Yan yung old school Tito joke ko for the day. Ikaw, let's Tito give it up for Makoy pare, everyone. Tito P, ikaw, ano yung yung Amerikano-Pilipino Hapon joke mo? Yung padumihan ng underwear. Game. Di ko alam yan. Yung Amerikano, binato niyang ganun yung brief niya doon sa dingding. Tapos, ang kasi doon, ang sukatan nila, gaano katagal didikit yung gaano katagal didikit yung brief doon sa dingding. So, yung pagbato ng Amerikanong ganun. Oo, mas madumi. Pagbato ng Amerikano, 15 minutes, nakadikit yung brief. 15 minutes, bago nalaglag. Sumunod yung Hapon. Bansay! Tapos bato ng brief. Kailangan sisigaw ng bansay, Hapon eh. Siyempre, Hapon eh. Ano gusto mo? Hapon eh. Ano Mali nga ako. Oo, mali nga. Di ako nasigaw dun sa di pa ako nasigaw dun sa Let's go! Ano sinigaw nung Dapat may sinigaw yung Oo, let's go! N-word ng puta ka! What's up, Mike? Di joke. Di binato yung ganon. 30 minutes. Tapos nalaglag. So, si Pedro na yung magbabato. May lang ganun si Pedro. Tapos, pagbatong ganun ni Pedro. Dikit! Tapos pag ganun. Dikit! Pag ganun. Pagbato niya ganun. Di. Pagbato niya ganun. Dikit ang puta. Di. Ano yung command? Ikaw hindi. Pinatapos ka, Makoy Salamat, Bin. Di. Pagbato niya ganun. Hindi dumikit. Nalaglag. Mahina. Di na ganun yung mga tao. Boo! Tapos sabi ni Pedro, wait lang kayo. Tapos maya-maya umaakit na yung brief. May mga uod sa loob. Akala ko, pagkabato niya nabasag yung brief. Sakit na yun. Give it a 40 to P. Yes, thank you. Ayan, si Bin. Salamat po sa Comedy Manila to. Ito professional to. Hindi, second runner-up. First runner-up ng First runner-up ng Comedy Roast Battle. Babalik ko sa topic, man. Ito kinuwento to nung pinsan ko nung brownout sa amin. Kasi dati kapag brownout, magjo-joke, lalabas niyo lahat ng joke niyo. Magkikwentuhan kayo. Diba? Sorry, Bin. Speaking, pag inabutan mo yung mga lumang brownout na mahabang oras, yan, alam mo nang matanda-tanda ka na.
Yung tayo, Tito P, ilan yung mga oras dati? Mga 7 hours, 8 hours yung brownout dati. Kalahating araw, buong araw. Ay, di mo inabutan yun, Bin? Hindi, baka bata pa ako nun. Sa akin, masaya lang ako kapag brownout eh. Bata pa kami nun, so malamang di ka mo pinapangat. Ayos sa bagay. Pero, sorry, Bin, isang mabilis na kwento lang bago maihirit yung joke mo. Nung panahon ni Ramos, pre, around mga 5 p.m., 6 p.m., brownout na yon. Magkakaroon na ng kuryente mga alas 2 ng madaling araw, no? Tito P, mga ganun, no? Yan. Ayun, sige, Bin. Tuloy mo na yung joke ni... Tuloy mo yun. Ito, kasi yung nahuli ng mga rebelde, isang Hapon, isang Amerikano, at isang Pilipino. Sabi nila, ang pinakamahabang tite, hindi namin babarilin. Yun pa lang, okay na ako eh. Okay na. So, una yung Hapon. Siyempre, yung Hapon. Nilabas niya yung titi niya. Hindi nila nasukat, censored eh. Kaya ang ginawa, hindi, sige, itusok mo na lang yung titi mo sa lupa, tapos susukatin namin. Okay. Ayun, so tinusok, pinky lang, sinukat. Wala, puro pixels eh. Sumunod yung Amerikano. Tapos, malaki titi niyan, kano eh. Ay, hindi, puti eh. So, mabaho lang. So, tinusok. Wait lang, bago may tuloy. Hindi masyado matigas. The views and opinions of Bin is only Bin's. Wala kami kinalaman ni Makoy dyan. Sige, tuloy mo. Mabaho lang, tapos hindi masyado matigas. Okay. Tinusok niya sa lupa. Paglabas niya, medyo mahaba naman, hintuturo. Oo. Tapos, yung Pilipino, tinusok niya na din. Ngayon, nung nilabas ng Pilipino, mas maikli pa sa hindi liit. Sabi niya, hindi pa kasi matigas. So, ang ginawa, yung isang rebelde babae, nalikan siya habang nakatusok. After 5 minutes, nung hinugot niya yung titi niya, nakakapit na si Satanas. Yun lamang po, that's my time. Shoutout nga pala dito si Aling Leonie. Shoutout Aling Leonie. Namimiss ka. Hi Aling Leonie, pasensya na po sa mga jokes namin ha. Minsan na nga lang papasok sa recording si Aling Leonie, titipa ng ang naririnig niya. Aling Leonie, marami nang nagre-request, sana daw sumama ka na sa mga susunod na recording, so schedule kita Aling Leonie ha. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. So balik tayo sa topic natin. Ano pa yung mga naririnig? Ito, basa tayo dun sa comment section ha. Doon sa comment section, ang sabi ni Kian Arlegi, masama na ang mga Israelita, tama daw pala si Hitler. Tapos ano pa bang depende rin eh. Yung sa Israel kung ikaw apihin ka for pag ikaw inapi ka, pag mo yung 'di ba yung mga yung mga bida sa sa teleserye. Yung di ba yung sa ano nga yung pangako sa'yo? Yung mararamdaman nyo. Ano yung sinabi nga ni mararamdaman nyo ang ganti ng api. Yun yung Israel ngayon, putang ina nyo. Hindi, pero yun nga, sakto lang pa rin. Kasi umabot, yun nga, parang nakita natin sila bilang api-apihan. Umabot na sa punto na bumabawi na sila. So, yun nga yung ibig sabihin ng question natin na ano yung palatandaan na tumatanda na tayo. Ito pa. Gusto ko yung, ihabol ko lang pero gusto ko yung mga yung mga gays and trans for Palestine Oo. Tangina, try na lang pumunta doon. Tangina yun. Ito. Sige, go, Bin. Ano yung sinasabi mo, Bin? Magandang din yung sinabi ni Kian, hindi dahil tama si Hitler. Pero dati kasi, hindi. Dati di ba meron ding Iraq? Dati Iraq Tapos bago yon Kuwait.
Yung parang ibang bansa sa Middle East yung may gulo. Parang doon mo din marirealize yung edad mo kapag hindi na Iraq, hindi na Afghanistan ngayon, Palestine. Wala na si Saddam, patay na si... Pero lugar pa rin sa Middle East, ibang lugar nga lang. Kami ni Pitch, ang inabutan natin, Pitch, Iraq yata ang magulo nun no? Iraq. Saddam. Iraq War, Basta si Saddam, Pero hindi, masingit ko lang. Meron kaming kaibigan na climber, kabaliktaran ni Hitler. Bakit? Yung kilay niya, yung gano'n. yung bigote niya, yung gitna, yung wala. Tapos dito nung sa gilid. Sabi nga namin, parang reverse Hitler yung Mr. Shuli? Oo, Mr. Shuli. Tangina, gago. May alam mo, isa pang palatandaan nyo na matanda ka na. Wala nang sitcom sa gabi. Alam mo yun, every night nakakamiss dati, no? Ang Channel 7 dati, Monday to Friday, iba-iba yung sitcom. Oo, man. Sila yung parang meron kang Over the Backward, meron kang Idol ko si Cap, meron kang Bebote nga, mixed that. Ayun, bahay mo ba to? That's Omalong Dariles. Omalong Dariles, okay fine whatever, cool ka lang, ganyan. Abangan na susunod. Yung abangan na susunod sa gabi na yun. Si Cole, hindi pa manyakis. Hindi manyakis. Manyakis na siguro siya, hindi lang hindi pa nahuhuli. Hindi pa nahuhuli. Ganon. Comments pa. Ito. Si Ian Along, kakakasal lang daw ng anak ni Posh Spice 3 years ago. Putang ina, ibig sabihin, 3 years ago, matanda na yung anak ni Posh Spice, ganun na tayo katanda, pre. Yung Spice Girls, tandang-tanda ko pa dati. Sino una yung crush sa Spice Girls? Nung una nyo napanood yung ako ang natatanda ko una sa Spice Girls yung Wannabe Yung una nilang kanta na Wannabe, yung music video nun na sumikat sa MTV. Ikaw, Tito P, si Emma, Baby Spice. Emma Bunton, Baby Spice. Ikaw, Kuya Vin, sino sa'yo? Ako, Powerpuff Girls na yung naabutan ko. Utang na pero wala ka bata pa ako nun Bata pa siya. Sex Bomb na sikat noon nung may malay ako. Si Sex Bomb Cheche na yung crush ko. Pero kung sakali, pipili ka sa Spice Girls, kailangan mo pumili. Sino pipiliin mo sa Spice Girls? Si Post Spice. Siya parang galit siya Ano mo yun? Tanginang yan. Mukha siyang masungit. Oo, parang gano'n, Yun alam pala, gusto mo yung mga sinusungitan, Okay lang yun. Ka-level niya si David Beckham, pre. Oo, puta, David. Tapos yung boses ng Pares kami ng type ni Tito P. Baby Spice din, Baby Spice. Baby Spice yung mabenta, tsaka si Ginger, wala kayong mommy issues. Balik tayo dun sa sinabi ni... Balik tayo kay Bin. Sex bomb. Sino naging crush mo sa Sex Bomb, Bin? Cheche. Sex Bomb Cheche. Alam mo ba, fun fact, alam mo ba na si Sex Bomb Cheche ay naging shota ni Coco Martin? Talaga? Nagsa-strap on si Cheche? Anyway. Si Coco Martin, pre, isa sa mga una niyang projects. Daisy Shete yun. Daisy Shete. Akala ko pinroject niya yung taga-Sex Bomb. Putik. Prinoject niya doon sa sa Daisy Shete. Pero yun nga, nagka-developan yung dalawa sa Daisy Shete. Ay, si Cheche na yung si Cheche na yung nasa di ba sa Mitsubishi ba nagtatrabaho ngayon? Nagbebenta ng kotse. Si Cheche. Paano siya nagbebenta, no? Laban pag ginawa, sir, kukunin mo na ba tong Mitsubishi Mirage? Laban. Bawi. Yung may malaking susi, tapos hugutin niya kanyari yung... Ang napalanunan nyo sir, ang binili nyo sir ay Mitsubishi Mirage Hatchback Edition. Alam ko. Ako pumili niyan Pero ang babayaran nyo ay Montero Sport. Deyon, si Ito, Peach, sinong crush mo sa Sex Bomb? Sex Bomb. Jopay. Alam mo yung edad niyo pag si Jopay. Hindi kasi si Cheche batch 1.
Oo, Oo. Ako, Batayan niyo kay Rochelle. Yun, si Rochelle. Gusto mo yung leader. Leaders. Hindi, pero maganda rin naman si Rochelle nun eh. Yung si Morena Rochelle, Beauty. Morena Beauty. Okay. Mm-hmm. Ito sabi nung kaibigan kong si Alastair Tabilos. Alam mong matanda ka na, pre, pag yung mga playlist mo dati nasa Friday Madness na-enjoy mo na yung Friday Madness sa radyo ngayon. Okay? Yung mga dina-download mo dati sa Kazaa, sa LimeWire, puta nasa Friday Madness. The mere fact na nagda-download ka sa Kazaa at sa LimeWire eh. Yung senyalis sa matanda. Sa Bulacan ako lumaki, kaya isa lang may internet sa amin. Isang internet shop lang meron. Tapos doon ko magpapaburn. Oo. Okay. Pero pare, may ngayon na bumabalik na ulit ang piracy. Na ulit ang piracy. Kasi hassle na daw. Kasi 'di ba, medyo pinatay na nila dati ang piracy dahil magne-Netflix ka lang, halos lahat ng pelikula nandoon. Ngayon daw, nauurat na daw ulit yung mga tao kasi ang dami ng streaming. Ang dami ng streaming platforms, ang dami mo nang babayaran. Kailangan mong kunin lahat sila para ma-enjoy mo kung ano yung gusto mong pelikula. So madami daw nag-o-opt na ulit na mag-pirate na lang ulit ng mga pelikula. Nag-subscribe ka sa Netflix tapos nagreklamo ka walang Viva Max. Nasaan si Ricky Dabao? Asa na yung pelikula ni Bin Benago? Ano nga title ng pelikula mo, Bin? Gawin mo yan kay Dabao. Ay, may pahabol pala ako. Alam mong matanda ka na pag gumagawa ka ng random noises, pag tatayo ka lang. Or may gagawin. Alam mo, Tol, hindi ako mapagana sa open mic na joke kasi nung Pride Month, sabi ko, alam ko na straight ako kasi kapag bumahing ako, ganun. Wala pa ako nakitang ganun bumahing eh. Ganun. Wala pa akong nakitang bading na nag-default mode nung nag-default settings ng bumahing Pero yun nga, magandang nga yun. Pag ganun ka humatching pre, medyo umiidad ka na yan Tapos pag nagsisintas ka ng sapatos, yung random noises, pre. So I therefore conclude na random noises pag medyo strenuous physical task. Di nga strenuous ang magsintas ng sapatos, pre. Well, pag ang sisintas ng sapatos ay counted na sa strenuous physical task, matanda ka na. Magbubukas ng rep, Pagbubukas ng rep. Pagkabukas mo ng rep, check mo yung steps mo kung nadagdagan kasi nahirapan ka eh. Kukuha anong pagkain sa rep naka-Strava. Ilang steps mo. Ito. Sabi ni Kevin Duayan, pag nakikita daw niya kung gaano nakatagal since pinalabas ang Batman the Animated Series, sinasampal daw siya ng realidad sa edad niya. Putangin na, medyo social pa tong si Kevin. Batman the Animated Series. 99 lumabas yun kung daw nagkakamali eh. Hindi ako nanonood nun. Alam mo, na-enjoy ko ngayon, mga nasa reels ko, mga Happy Meal, nung mga panahon ko, no, bata ako. Yung parang nire-review yung Happy Meal dati, ganun? Yung mga laruan nung Happy Meal, tapos papakita nila, lalaroin lang nila, tapos parang naaalala ko to eh. Alam mo yun? So, yung Batman na laruan, sabi ko, tangina, ang tanda ko na. I-correct ko lang sarili ko, mas matanda pa pala, dahil sabi ko 99. Apparently, lumabas siya 1992 hanggang 1995. Grabe, 99 tapos na yan. Hindi. The New Adventures of Batman and Robin na yan. 1995. Pero maganda yung parang alam ko may mga lumalabas din sa reels ko, nakakatuwa rin yan eh. No? Ang kalaban niya dyan si Joker eh. No? Oo man. Lahat halos. Yung mga kasi yung mga mabenta pag sila Penguin eh. No? Hindi masyado mabenta. Iba pa rin yung Joker. Mabenta pa rin, pero yung Batman the Animated Series, basta solid yung nito. Iconic yan. Bruce Timm. Kasi ang inubutan ko yung original eh. Yung original na Batman niya, Robin ni Joey De Leon. Oo, pre.
Oo, pre, classic yun, alias Batman and Robin. Yun yung nakakaasar rin, no? Yan yung mga pelikulang pinatay ng copyright. Isipin mo nung panahon natin, na itatawid yun, putang ina, may soundtrack yun eh, no? Star Sun, Shooting Star ng Bayan. Kompleto yun, pre. Andun si Joker, andun si Penguin. Ang pangalan ni Penguin doon, Chupaenguin eh. Chupaenguin. Wait, sino nga sinong Robin dito? Si Rene Requestas eh. Rene Requestas yung Kimpi. Si Kimpi ang Robin. Oo. Si Joker, si Robin. Ay, si Rene Requestas. Pag pumunta ka sa Batcave ni Batman, alam mo kung ano ipapainom sa'yo ni Batman? Bat tea! Ganun kalupit yung pelikula na yun. Sobrang nakakamiss yung mga ganong pelikula eh, no? Parang low budget, talagang nakakatawa lang. Tapos alam mong ginawa siya para sa VHS. Para hiramin sa Aka Video kaya sa Video City. Sa Video City. Correct kita, Bin. Pre, box office yun. Box office ba yun? Box office yun, pre. Hindi yun for VHS. As in literal na tatabo talaga sa pelikula dati yun. Siguro ikaw kasi mas bata ka ng konti sa amin. Napanood mo siya sa mga AKA, sa mga Video City. Pero nung panahon namin, nanonood kami sa sinihan nun. Extrang Hero ni Andrew E. Puta, pinanood namin sa sinihan yun. Pre, yung mga nasa VHS, yun yung mga walang pambili sa sine. Sorry na, hindi kasi nga mas bata siya, di niya inabutan yung panahon ko man, hindi niya kasi inabutan yung live showing nun. Oo man, panahon ko, uso na yung mga kulay dilaw na pirated. Yun yung pumatay sa Video City eh. Yung pag binuksan mo, amoy sapatos. Amoy amoy cancer. Amoy cancer. Ano nga yung Long Ranger ni Joey De Leon? Long Ranger, Long, Long Ranger. Long Ranger. Tas si Tonton. Ayun, Long Ranger, sa si Tonton. Tonton si Rene Requestas. Ang paborito ko pare yung Kabayo Kids. Kabayo Kids TVJ yun. TVJ, yung red banana, yung red apple, yellow banana, green mango. Puta ina ba yan, Kabayo Kids. Ang umahon sa kahirapan sa kanila doon si Richie D. Horsey. Mayaman si Richie D. Horsey. Tapos, nadisgrasya yung mukha niya, pinaayos yung mukha niya, lumabas yung mukha ni Richie D. Horsey. Tanginang yan. Guwapo siya dati, na-aksidente yung mukha niya. Wait, si Maricel Laksa ba yung yung dito sa Long Ranger? Yata. Yun yung mga suki nila na yan yung mga suki nila na leading ladies dati. Ito yung malupit eh. Taba. Kung titingnan niyo yung poster ng Long Ranger, andun si Maricel Laksa naka-bikini. Maricel Laksa, ihi lang ako. Sa Wild sa Wild West eh. Seryoso, hanapin mo yung Long Ranger and Tonton, Shooting Stars of the West. Joey De Leon. Oo nga, puta, nakabigay hindi yata si Maricel Laksa yan. Wait, tingnan nga natin yung casting. Oo, sorry, ito nga, Maricel Laksa. Oh, Maricel Laksa, pre. Hindi siya. Ganun na pala katanda si Maricel Laksa. Matanda na si Maricel Laksa naman, pre. Pero siya pala yan, nakabikini nga. Okay. Diba? Sa Wild Wild West. Bakit nakabikini sa Wild Wild West? Wala kang pakialam. Nasa poster yun Nasa poster yan. Joey De Leon. Ito, basahin ko pa ibang comments dito sa page ng Machong Chismisan na. Ito, sabi ni Jade, pag amoy Christmas party 20 years ago ka, ang gamit mo, Atlantis, pre. Saka Bench 8. Puta, nakagamit mo yung Bench 8. Puta, di mo alam yung Atlantis saka Bench 8. Kuya, ano po yan, kuya? Ba yan? Pabango ng mga may hirap? Ano ba? Wala kayo pambili ng Polo Sport. Putang ina, yaman mo naman. Gano'n sa Saudi tatay ko. Polo Sport? Ay, sa bagay. Ang mura ng pabango sa Saudi, pre. Pero dati CK1, saka nag-aral ako sa eskwelahan ng mga may kaya, pre.
Di joke. Tangina mo. Teka, Bin, ano yung pabango mo? Ano yung sa panahon mo? Ano yung pabango sa panahon mo? Naptalina. Puta, naptalina. Nagtanong ako dati, ba't iba yung lasa ng Mentos sa cabinet eh? Putang. Ito, nasa banyo ako, bakit ang laki ng yema? Yun pala, Albatros. Di ba yan pa yung isang ginagamit sa CR? Pag walang yelo, naptalina yung nilalagay sa CR. Pang ano yun, di ba? Panakot ng daga at saka ng ipis. Wait, may sabi si Aling Leonie, hindi ko na raw naabutan yung double show na sine. Hindi na po, pero naabutan ko yung kapag manonood ka ng Enteng Kabisote tas sa sobrang dami ng tao, nakaupo kami sa sa mga sahig. Tapos pwede kang hindi lumabas pagkatapos, tapos uulitin mo na lang paikot, tapos saka ka na lang lalabas pag ka na sa Ngayon, bawal na eh. Comment na ako kay Aling Leonie. Yung sinabi niya yung Joban Mask yung pabango mo. Yung Joban Mask, pag nauubos na yung mga go-to mong pabango, tsaka yung pag pang-araw-araw mo, yun na yung gagamitin mo pag yung normal day. Pero pag Friday, ang gagamitin mo, yung mga CK, yung mga polo sport. Ako naman, ang in-experience ko yung mga peke. Nung bata ka? Saan na pumupunta? Bakit kailangan mong ganyan magpabango? Sino ina-attract doon? Sa high school. Mga kaklase kong lalaki. Yun nga. Ano yung mga teacher mo? Oh, Tito P, ang bango mo na naman Hindi. Gusto mo bang maging 90 ang score mo? Halika dito. Hindi, umano na kami nun. Gumigimik-gimik na rin. Teka, ito. Sundutan ko lang yung kwento ni Bin. Alam mo, Vin, yung 'di ba sa sinihan, pag hindi mo na simulan, papasok ka sa gitna, itutuloy mo sa kabilang sa second showing. Tangina, naging practice ko rin 'yan miski sa simbahan eh. Pag hindi mo na simulan yung unang balikan ko lang yung homily, andito na sa communion eh. Hindi, abutan mo ginagawa niyo rin sa misa dati. Ginagawa niyo rin sa misa dati 'yon. Aminin niyo, ginagawa niyo rin sa misa dati 'yon. Ginagawa ko yun, yung kakain muna ako sa communion tapos susunod ko yung homily. So pagka mo yung homily, di ba, homily na naabutan mo, tapos first reading, kaya pala, gano'n. Kaya pala galit ang father kanina. Matindi pala yung gospel. Ang nakakatawa dito yung pagkatapos ng homily ni Father, di ba tatayo ulit, tapos lumalabas na ako. Parang sinihan talaga. Bakit lumalabas ka na? Yan kasi inabutan ko kanina eh. Yan yung inabutan. Hindi, alam ko na yan. May spoiler na ako kanina eh. Yung magko-communion tapos magbe-blessing. Nakuha ko na yung blessing kanina. Alam mo, nung bata, nung medyo tumanda-tanda na lang ako, nalaman ko yung concept ng spoilers. Kasi nung bata ka, yun nga, inuuna mong mapanood yung ending ng pelikula eh. Bago yung simula. Naalala ko yung Sixth Sense. Patay na battery. Nakakabisit. Dumating kami nung nalaman na nilang patay si Bruce Willis. Uy, spoiler ka naman! Puta, bakit ka hindi ko pa napapanood yan eh. Tangina, ilang dekada na nakalipis. Paano kasi fifth sense pa lang ako? Hindi ko pa... Spoiler si Tip. Technically nga, may napagtanto ako, yung Avengers, yung part ng Avengers na yung nagkampi-kampi na sila para patayin si Thanos, na nasa Pilipinas pala si Thanos. Endgame. Endgame. Technically, pre, pag pinanood mo yung first part nun, yung nasa pinatay nila si Thanos na nasa probinsya, iisipin mo masamang tao yung mga Avengers eh. Isipin mo pumatay sila ng magsasaka, nananahimik dun sa Banawe Rice Terraces, tapos pinatay nila si Thanos. May Amerikanong sandalo pumatay ng magsasaka sa Pilipinas. Balita. Parang nangyari nung panahon ng mga Amerikano. Yun yan. NBA pala itong si Thanos. Sabi na talaga. Sa UP siguro nag-aaral yan. Ito, sabi ni Aling Leonie, kasing lalaki mo na or matataas pa sa'yo yung mga tumatawag sa'yo na tito or tita. Well, hindi ko nararamdaman to kasi medyo matangkad ako. Pero yun nga, may point naman din. Pag yung mga batang inalagaan mo dati, puta, malalaki pa sa'yo, o kaya may mga anak na rin, alam mo na matanda ka na no?
Buti na lang si si Makoy, Jimmy Santos build eh. Jimmy Santos build. Tangina mo, Raymart Umayos ka. Okay. Ito. Si Nico Rams, sunod-sunod na pumapanaw yung mga kinalakihan mo. Yan, ito yung sinabi natin kanina, yung mga veteranong personalidad sa larangan ng musika, telebisyon at pelikula. Si Capredi, yan, kamamatay lang ni Capredi. Si Nash Aguas, hindi siya namatay pero kinasal siya. Ironic lang si Capredi, DDS, pero yung pangalan niya pang NPA. Pang NPA. Gumawa pa siya ng kanta para kay Digong, di ba? Saka yung anak niya, yung tugtog niya, yun yung pinapatugtog pag pumapasok sa Digong. Yung ipaglalaban ko pero DDS version. Pero ang alam ko yung tawagan nila nung napangasawa niya, base yan sa sikat niyang kanta, tawag niya anak. Wala po kaming kinalaman dito ulit. Rest in peace, Capredi. Pero alam mo naman yung favorite niyang di ba? Favorite niyang chords. Di na nga anak niya, apo yun eh. A minor. K-dot ka pala eh. K-Freddy. Pero in fairness, alam mo, isa rin yun. Bukod sa namamatay, dami mo ring nalalamang kakaibang chismis tungkol sa mga idol mo dati. Totoo naman. Medyo nababasag yung innocence ng childhood mo din kapag ganun. Nabaka na nalaman ko na yung may pipino pala si Kuya Jobert Sukal dito. Pero in fairness dyan kay Pipino na story na yan, nakita ko yung origin niyan, yung vlog na origin niyan. Kala ko yung Pipino eh. Hindi, ganun ako katanda. Yung vlog na gumawa nung urban legend na yan, nakita ko yung original vlog na gumawa nun. Sobrang gago lang talaga nung vlog na. Vlog pa nga nun dati, vlog. BLOG pa. Talagang sobrang gago lang nung vlog na yun dati. Parang ginawa lang nila yung urban legend na yun. Ito, pasadahan ko na lang na mabilis. Sorry. Sige, pasadahan. Medyo kapos na kasi tayo sa oras. Pasadahan ko lang yung ibang nag-comment dito sa page. So, ito si Tristan Manluyaw. Pag masarap na ang kapeng walang asukal, pag sanay ka na sa amoy ng katingko at ipikasent roll on, pag buwisit ka na sa mga salitang alam mo noon, pero iba na pala ang ibig sabihin ngayon. Like salty, sigma, cap, bet. At yung isa pang sample, pre, si Alvin El Chico na bengbang nitong huli dahil sa salitang bengbang. Napanood nyo ba yon? Oo, ginamit niya yung salitang bembang. Ginamit niya yung salitang bembang sa news na parang, kamusta na kayo mga nabembang dyan? Tapos inatake siya ng mga bata na hindi alam yung bembang sa panahon natin sa bembang ng panahon ngayon. Kasi para sa mga bata-bata, nung panahon namin, ang ibig sabihin ng bembang ay napagalitan. Di ba? Oo. Ngayon, napagalitan pa rin eh. Ngayon, sino ang tatay mo? Yan. Napalo. Ito, sabi ni Giancarlo Velandres, nalimutan mo minsan yung edad mo pero buti na lang kay edad mo yung WrestleMania. Puta, pag kay edad mo yung WrestleMania, ibig sabihin matanda-tanda ka na niyan, pre. WrestleMania 41 na ba? Anong WrestleMania na ba ngayon? Putangin yan. Gandang tanong yan. Dapat tinatanong natin. Alam mo na matanda ka na kapag alam mo nang hindi totoo yung wrestling. Tangin yan. Alam mong matanda ka na pag inabot pa yung WWF eh. Man. Hindi pa yung panda yung logo niya. Tangin. Ito. 41 sabi ni Kenning Stats, wala na tag 50 centimo na fishball at pisong hotcake na may kasamang tigdos na Dole pineapple juice. Yan. Sabi ni JR Delota. Hinahanap mo ba sa amin? Ito, sabi ni JR Delota, presyo ng pamasahe kapag bigla ang commute at may naamoy kang herbal pero hindi ka naman nagmamaruya. Hindi ko na-gets yung ibig sabihin ni JR Delota. Sabi ni Aling Leonie, 15 na daw yung pancake sa kanto. Putang mahal naman. Okay. Nirarayuma ba yung...
Sabi ni Lipad Rafael, mabilis ka nang mairita sa may konting sa mga konting ingay o aberya. Yan, totoo yan. Matanda ka na nga pag ganun. Ito si Michaelson Endrada Velasco. Mapiping ka pa sa kalaro mo sa Garena para hindi malag sa Dota. Hindi ko magets dahil hindi ako naglalaro. Yung online games sa computer. Yung ping, alam ko yun. Kasi medyo... Netopia pa yata yung internet shop sa inyo eh. Netopia. Tignan 65, ganyan. Ito, si Ian, may Netopia pa ba? Wala na, no? Wala na. Okay. Si Ian Marabilia, di na kaya gumamit ng BMX na bike. Ito, si Aren Mendoza, 25 pesos na ang isang balot. Magkano balot na inabutan nyo? Ako sa inabutan ko yung sa 8 sa amin. Parang 5 piso ata inabot. 5-6 ganun. 12 daw sabi galing Yoni. Sa inyo po, pabili nga po 3. Tama, di ba? Ito matindi. Ano ang inabutan yung pamasahe sa jeep? Anong inabutan yung pamasahe sa jeep? Sa 150. Pag estudyante. Piso? Wala pa nga estudyante nun eh. Yung 150 universal yun eh. Grabe. Magkano gas nun? Libre lang? Mura ng gas nun, pre. Nagamit yung kerosene. Ang inabutan ko sa gas yata 8 eh. 8 yata inabutan ko sa gas eh. Yung panong wala pa kaming kotse, mura pa yun. Yung Nascam tayo. Ay, teka. Teka, overtime na tayo. Kailangan na natin tapusin tong episode na to. Vince, ano bang una pala, dalawa pala yung kailangan ko i-congratulate sa'yo. Una, congratulations ulit sa pag-graduate mo ng abogasya. Pangalawa, congratulations sa pagkakatalo mo sa Rose Battle. Pero still proud ako dahil umabot ka sa finals. Congratulations, Vince. Salamat, Mac. May masasabi ka ba dun sa tumalo sa'yo? Hindi, sa kanya na yun. Kasi kailangan niya talaga ng mga achievement kasi matanda na yun eh. Kailangan nating. Hindi, pero isang congratulations kay Margie. Kay Margie. Siya ang champion. Siya ang champion ng huling Rose Battle na inorganize ni Gold Dagal. Kaya hindi mo congratulations din kay Gold dahil yung legasiya ng Rose Battle ay magtutuloy-tuloy. Di ba itutuloy nyo pa rin yan? So, congratulations kay Gold dun sa legacy na iniwan niya sa stand-up comedy. Shoutout pala kay Tita Jocelyn tsaka sa mga kapatid niya. Shoutout kay Tita Jocelyn. Naka-message ko recently si Tita Jocelyn. So, nagkakwentuhan kami ng mabilis. Tito P! Ay, Bin, may mga show ka ba na ipopromote or anything na... Wala, pagdasal niyo ako sa bar. Hindi ako nagsashow ngayon. Pero punta kayo sa Cellar. Every Friday, may open mic, Cool Pals open mic at the Cellar sa Cool Pals Bar sa Century Park, Manila. 200 lang entrance, 150 kapag estudyante ka. Yan yung home base ko ngayon kasi yan yung malapit sa amin. Yeah. Tapos Cool Pals dyan nag-practice. Yeah. Guys, utang na loob naman para lang sa para mai-congratulate natin si Vin. Kasi ako to be honest, sobrang happy ako dun sa pag-graduate ni Vin kasi mahirap na feat na graduate ka ng abogasya. Mag-comment naman kayo sa episode na to, i-congratulate nyo si Vin na congratulations Vin sa pag-graduate niya para ma-feel niya naman yung love dito sa episode na to. Yan. Tito P, anything na gusto i-promote? Tito P? Yung IG ko lang, Tito__P. Ayun. Social media pala, Vin. Social media, sa kanila pwede i-follow. Ayun. At galingan mo naman. Aling Leonie counted po sa student discount yung nasa postgrad. So punta lang kayo. Ayun, nga pala. Pagkatapos nyo makinig ng episode na to ng Machong Chismisan at bitin pa kayo, check out nyo. Galingan mo naman podcast. Opo, galingan mo naman. Thank you. At again guys, sorry, sira pa rin yung listahan ko. So sa mga kaibigan naming podcast, pakinggan nyo na lang yung mga lumang episodes. Nandyan yung Backtrip Podcast, nandyan si 25% Podcast ni Jasper Reyes,
Tatay Hood Podcast, yung mga kaibigan nating podcast, yung Pandango sa Lightbulb Podcast ni RJ Maximo, pakinggan nyo. At syempre yung mga Patreon natin na nagmamahal sa atin, maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo maisa-isa ngayon. Maraming salamat. Pero kung may extra kayong pera, patreon.com/machongchismisan, sana mag-subscribe kayo. At yan Tito po mga Rific kaibigan. PH. Tito Rific PH, kaibigan natin. Yan, at yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Binba na Agua ng Comedy Manila na lagi nagsasabing, ang tunay na macho, hindi tumatanda. Ay, ganda yan. At syempre kasama natin si Tito P na ang inyong teke tito na lagi nagsasabing, honesty is the best. At ako naman po si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.